Mga Lods, magandang araw sa inyo. So, today is a very special day. So, another year na naman ang dumagdag sa buhay natin. And kung nakita nyo yung post ko sa FB, makikita nyo rin yung post ko dun na ang sabi ng nanay ko, every winter daw is nalulungkot siya and nade-depress siya. Sabi ko, bakit naman? Kasi iniisip ko baka malamig and nagkakasakit siya, diba? Ang sabi niya, the reason why daw is, alam niya daw na ang birthday ko daw is December. So, every winter, nade-depress siya. Siyempre, kumbaga ako yung kaisa-isa niyang anak. Tapos naalala niya, matatapos na yung taon, 'di ba? Tapos December birthday ko. Alam niyo naman kahit nga hindi birthday, patapos na yung taon eh. Parang another year na naman, 'di ba? Para lumipas ang isang buong taon and then hindi pa rin niya ako nakakasama, hindi pa rin niya ako nakikita. So yun yung tumatakbo sa isip niya. So ayun yung pinost ko and actually ako tinamaan ako nung sinabi niya na yun eh. And today is really a very very special day kasi after 31 years, ngayon yung araw na birthday ko siguro na pwede kami mag-usap. Mababati niya ako and masasabi ko sa kanya kung ano yung nangyayari sa akin. Siyempre, dahil sa pagkakataon, hindi pa rin kami pwedeng magkita ngayon dahil nasa malayong lugar siya and naka-schedule siyang pumunta ng Pilipinas next year pa. So, January. So, etong taon na to, grabe, Lods, hindi ko akalain yung blessings na mga dumating. Yung mga akala mong setbacks, yung pala nire-ready ka na sa mga susunod na mga pagkakataon. So, itong taon na to, Lods, ito yung huling taon na naglaro ako ng pro basketball. So, PSL yung huling nilaruan ko. Actually, MPBL last year, ako huling naglaro and then nagkaroon ako ng injury sa tuhod, ACL tear. Nung nalaman ko yun, sabi ko, isang laro na lang ako. And then yung huling laro na yun is yung nga sa PSL. Sa madalit salita, Lods, etong taon ako nag-retire ng basketball and nagkaroon ako ng more time. Sa time na yun, Lods, ang nangyari sa akin is yung nga, nagkaroon ako ng transitioning sa pagko-coach. And also, muna ako sa mga ibang social media accounts ko is parang nawala muna ako, dineactivate yung iba. Para lesser stress kasi syempre, malungkot din sa akin na mawala sa basketball. Kumbaga, tapos na, alam ko na. Kasi I'm already 37 years old, diba? So, meron pa ako ibang trabaho. So, hindi ko kaya ang pagsabayin. Kung basketball lang, siguro kaya pa. Pero dalawa nga yung trabaho ko, diba? So, ang nangyari, ang social media account ko lang is naging isa lang. Itong TikTok lang. So, itong TikTok na to, dyan ako nagpo-post yung outlet ko about basketball. Kumbaga, nagtuturo ko ng basketball. Ang advocacy is to share kung ano man yung mga na-experience ko sa mga magagaling na coaches. Siyempre, hindi naman lahat may access doon. Kung ano yung natutunan ko rin, pinapasa ko. And then, what happened is, nawala yung isang kahit papanong source of income. And then, itong TikTok pala is biglang magkakaroon ako ng opportunity. Hindi ko naman talaga intention na mag-affiliate. And then, meron nagsabi sa akin na pwede raw mag-affiliate. Sinubukan ko. Tapos, sabi, ito, pwede kang mamili. Ang dami niyang pinapapili sa akin na item. Sabi ko, hindi ko gusto yan. Gusto ko, kung magre-recommend ako ng mga bagay, yung masusubukan ko at yung ginagamit ko rin para sincere. And also, gusto ko rin yung, kunwari, hanap ako ng quality na gamit. Parang ako yung sumubok muna para yung mga tao, hindi na kayo mahirapan maghanap kasi meron ibang tao na, uy, gumagawa nito para sa inyo. So, meron pa rin good advocacy yung gusto kong mangyari kahit na nag-affiliate ako. So, sa kabutihan palad, dahil sa magandang intention, naging maganda. And yung pantuition ng anak ko, doon ko rin nakuha, nagulat ako. Actually, sobrang pasalamat ko. Siguro dahil nga mabuti yung intention, kaya naging mabuti rin yung bunga. And then, sa opisina namin is nagkaroon ng konting problema dahil nagkulang kami ng tao. And then, merong kailangan magpanggabi. Actually, pwede ko naman sabihin na hindi ako kasi hindi naman ako junior para ako yung ipanggabi or ako yung piliin kagad eh. Pero nakita ko dahil mas alam nila yung trabaho doon, dahil nga ako, palipat-lipat ako ng opisina, sabi ko, sige, ako na lang sa panggabi. And then yung pala, yung pagiging panggabi ko na yun, so magkakaroon ako ng oras ng umaga, yung pala yung magagamit kong time para ayusin yung Korean visa ko and yung yung travel authority ko para makapunta ng Korea. Kasi during that time kasi, na yung mga time na nagkausap na kami ni Sir Steve, yung tumulong sa akin para mahanap yung nanay ko, yung nag-install ng tubig sa bahay. Akalain mo yung tinanggal yung isang malaking load of work mo sa buhay, tapos nilagyan ka ng medyo parang simpleng pagkakakitaan, and then pagkatapos nag-open up ng oras
para masikaso mo yung mga bagay na kailangan mo masikaso. Kasi meron palang the big one moment na mangyari sa buhay ko. And yun nga pala yung makikita ko ulit yung nanay ko. So, yun na nga, dumating na ngayong September mga lods. Fast forward, yung mga Koreans is, Korean din pala ako. Yung mga tumulong sa akin sa Korea is, nahanap nila yung nanay ko. And then, nagkaroon ng mga taping, nagkaroon ng mga interviews. And then, until such time, inamin nga nila sa akin na nahanap nila yung nanay ko. So, sobrang laking blessing sa akin nun, grabe. Sobrang laking blessing sa akin nun na mahanap ko ulit yung nanay ko, diba? Iniisip ko dati, mangyayari pa ba to? Hindi. Pero hindi man ako sumusuko. So, etong taon na to ang isa sa pinaka hindi ko makakalimutan. Kasi, naging madali sa akin yung transitioning ng hindi na ako naglalaro ng basketball in a pro level. Tapos, mahirap kasi yun yung pag-let go. Na-let go ko siya agad dahil sa mga turn of events na nangyari. Na akalain mo yun na na-appreciate ko lahat ng bagay-bagay. Hanggang sa nakita ko na nga yung nanay ko na sobrang grabe. Hindi ko naman nakalain na magiging ganun na parang cinematic or malapelikula yung pagkikita namin. Pero ganun yung binigay sa akin, diba? Sobrang salamat, sobrang thankful kay God na nangyari yun. So ngayon, ang first birthday ko na nandyan yung nanay ko, diba? So, yun yung wrap up nung taon na to actually. After nung September na yun, nagkita kami ng nanay ko, halos lahat dun, puro about na sa nanay ko yung nangyayari. Siguro dahil sa sobrang na-miss ko siya. Kahit na malayo kami. Ngayon, nag-aaral ako mag-Korean. Pumapasok ako sa isang Korean language na parang tutorial, ganun. Para kahit pa paano mabalik ko, di ba? So, hindi pa naman tapos yung taon. Marami pang pwedeng mangyari. Pero, ito yung isa sa pinakamasayang taon. Actually, sa ngayon, feeling ko ito yung pinakamasayang taon. So, yun mga lods. Alam ko, medyo, hindi ko alam bakit ako gumawa ng video na to. Pero gusto ko rin pasalamatan kayong lahat na mga sumuporta sa akin. Na, lalo yung mga nanay na parang naging nanay ko bigla. Dati wala akong nanay, pero ngayon halos lahat parang nagiging nanay ko na, di ba? Sobrang salamat. Sobrang salamat din sa mga followers ko sa basketball, syempre. Hindi lang naman tayo sa hindi lang sa About Family, sa mga basketball. Kasi yung talaga nagpasimula ng social media ko, yung basketball. Yun na nga, naghahalo-halo na nga yung mga followers ko. Pero minsan, ano ba i-content ko, basketball or about sa family? Pero ganun pa man, sobrang nagpapasalamat ako. So, ang dami kong na-meet ng mga celebrity lalo, na alam mo yun, namimit ko naman yung iba dati, pero iba yung ngayon eh. Kilala ka din nila. Alam mo yun, yun yung grabe. Sobrang grabe yung taon na to ngayon. Talagang hindi ko makakalimutan yung mga nangyari na yan. And sana, okay, hopefully, and magtuloy-tuloy ito and makapag-influence pa ako ng mga iba pang mga tao na lalong ma-uplift yung mga family values and respeto sa magulang, sa kapwa-tao, and kung ano-ano pa. Kung ano pa yung mga pwede nating matutunan at mai-share sa buhay. So, ilang mga lods, sana mabuti yung araw nyo ngayon. And, syempre, happy holidays sa inyong lahat. Thank you.